Grabing kamalasan ang inaabot ngayon ng China, mga kaistorya. Alam nyo ba na sila po ay biktima ngayon ng patibong na sila rin mismo ang gumawa? Sa madaling salita po, nahulog sila sa sarili po nilang patibong. Ayan na, yung kaduhapangan nila. Ayan ang nangyayari po sa kanila. Ang sabi po sa balita, dalawa ito ha, kasi sa na-research ko pong balita, merong May 2023 at merong din pong September 2023. Doon po sa May 2023, nagkaroon po ng Chinese submarine accident na ang sabi ay 77 Chinese ang namatay. Tapos dito po mga kaistorya, sa September 2023, ang sabi sa balita, Chinese submarine, 55 Chinese. Tudas, kasi yung submarine po na yun mga kaistorya ay nahulog sa patibong ng Chinese. Sila ang may gawa ng patibong na yun. Na yung patibong na yun, ang dapat sana na mabiktima doon ay ang Amerika at mga allied countries ni Amerika dahil ginawa yun ni China para po sa Amerika at para sa mga allied countries ni Amerika. Ang malas lang nila, sila ang nahulog na biktima sa sarili po nilang patibong. Sari-sari po na kamalasan ang inaabot ni China ngayon. Hindi tayo natutuwa sa anumang mishap o misfortune ng ating kapwa-tao kahit pa sabihin yan ay mga Chinese. Kaya lang kasi kung titingnan mo ang mga kaduhapangan na ginagawa nila sa atin, ayan ang nangyayari sa kanila. Isa-isahin natin ang balita. Itong nakikita ninyo, palakihin ko nga. YouTube news po mismo yan ha. O ayan o. Mababasa mo yun na dyan. China nuclear submarine, 55 soldiers killed in accident. Ito ha. Alam nyo. Yung China nuclear submarine lang. Nuclear submarine. Ilang billion dolyar ba ang halaga niyan kung i-convert mo yan sa dolyar? Napakalaking asset niyan. Pero higit pa po sa lahat sa anumang armas pandigma o asset pandigma ng isang bansa, higit pa po doon ay ang buhay ng isang sundalo. 55 yan. Sabi nga, hindi kayang tumbasan ng pera ang buhay ng tao. So ang pinakamahalagang asset po ng isang bansa sa kanyang sandatahang lakas ay ang kanyang mga sundalo. 55, dami nun. Ito po ang balita. Ang sabi, nung una kasi, may mga nababalitang accident ng submarine ng China. Pero, dinidinay po ito, itinatanggi ng China. Later on, may mga lumabas na balita na totoo nga. Ito. PLA submarine missing, China's defense minister underground, speculations on mishap reignites. In August 2023, unconfirmed reports swirled about a Chinese nuclear-powered submarine meeting a serious mishap while transiting the Taiwan Strait and all hands were reportedly lost. So may balita na yung isang submarine umano na naglalayag sa Taiwan Strait, mga kaistorya, may nangyaring hindi maganda. China's defense ministry remained tight-lipped about it. Ayaw magsalita ng China tungkol doon, but its defense minister Li Shangfu has become conspicuous by his absence from the public eye for 2 weeks now. So may bigla na namang nawala na high official po ng China. Experts observing China's history do not find it unlikely that Beijing would try to keep the accident under wraps. The U.S. government believes that China's defense minister is under investigation. It has been stripped of his responsibilities as defense minister. The unexplained disappearance of the defense minister indicates brewing turmoil in the upper ranks of China's ruling Communist Party. So may nangyayari, nakaguluhan. So on and so forth. Sa liderato ni Xi Jinping. Tuloy natin kasi lumalayo sa topic. Ito na. China's nuclear submarine suffers catastrophic failure. 55 dead. Dami nun 55 mga kaistorya. Tuloy natin. 55 Chinese soldiers were killed when a nuclear-powered submarine sank after being caught in a trap intended for American and British vessels. UK-based The Time has reported citing leak British intelligence reports. Yung ginawa umanong patibong ng China para sa mga submarine umano ng Amerika at ng Britanya, yun umano ang naging dahilan ng aksidente ng Chinese submarine. Sila mismo ang nabiktima. 55 na Chinese. Tudas,
the incident took place in the Yellow Sea. The outlet further said in its report, however, China has denied the loss of submarine as Taiwan. At kasi binalita rin mga kaistorya sa Taiwan na may na-aksidente ng China's submarine, kaso dinideny ng China. But the British intelligence reported identified the PLA Navy submarine as 093-417 and added that it suffered catastrophic failure that poisoned the crew on August 21. Ano kayang nakalason sa mga crew? The captain and 21 officers are among the dead. The report further said the vessel was said to have run out of oxygen. So naubusan pala ng oxygen. Mga kaistorya? Near Shandong province, north of Shanghai, after it was caught in seabed, defenses installed by its own forces. So ang inilatag pala ng Chinese na siyang naging dahilan ng pagkatudas nitong 55 Chinese na itong mga crew ng submarine ng China. Yun umanong seabed defenses na inilagay umano ng China. Siguro sa malapit sa kanilang baybay nag-install sila ng defenses na yan. Ang sabi sa isang balita yung angkla umano na yun, doon umano na parang napasabit itong submarine ng China. Bakit hindi na-detect na mayroon palang gano'n na sila pala nandun na malapit na silang sumabit doon sa biktimang nilagay, doon sa patibong na nilagay nila. Our understanding is death caused by hypoxia, lack of oxygen. So naubusan ng oxygen nga due to a system fault on the submarine. So nagloko yung system ng submarine. Ayan na nga ba Basta China made. Ayan. The submarine hit a chain and anchor. Ito bumangga umano o parang sumabit umano sa sa kadena at angkla. Obstacle used by the Chinese Navy to trap US and allied submarines. Doon pala doon na-trap sa kadena at angkla na inilagay mismo ng China. This resulted in systems failures that took 6 hours to repair and surface the vessel. The onboard oxygen system poisoned the crew after a catastrophic failure. It added. Naku, kawawa rin. 55 Chinese. Dami rin nun, mga kaistorya. Kawawa rin. Kung tutusin, kasi mga tao din yan The intelligence was highly classified and is likely to result in a leak inquiry. The rumors about the incident involving the Shang-class submarine began swirling on social media more than a month ago, but they were denied by Beijing. Ayaw kasing magsalita, ayaw aminin ng China. China has 6 Type 093 attack submarines which have a displacement of 6,096 tons and are armed with 553 mm torpedoes. The nuclear-powered submarines designed to be quieter than previous models. So, updated pala to, latest pala tong model na to ng submarine entered service in the past 15 years, Latest pala. Ito pa, ang isa pang balita. Yung sinasabi ko sa inyo, kasi ito po, itong balita na ito kung hindi ako nagkakamali, ito yung nakalagay dito, August 21. Pero yan din po yung binabalita po dito, mga kaistorya, 1 day ago. So ito ay October naman. Ngayon, itong sa May na ito, May 2023, ito yung sinasabi ko sa inyo, 70 pala, hindi 77. Mga kaistorya, pasensya na kayo. So 70. So gayon pa man, kung hindi 77, ang 70, mga kaistorya, ang dami pa rin po yan. Hindi lang basta 55 pala, meron pang 70 katao. Nako, anong nangyayari sa China? An accident aboard an overcrowded overcrowded pala. Chinese submarine operating off the country's northeast coast has killed 70 officers and crew members in the worst known peacetime military disaster in communist Chinese history, according to reports. Today, the official New China news agency said in a brief dispatch that the accident occurred recently in the Yellow Sea between the Shandong and Korean Peninsula. The diesel-powered craft Navy submarine number 361 was involved in an exercise with the accident occurred and because of a mechanical malfunction. Nagloko yung makina ba? O may nasirang piyesa ng makina? Ganun kaya, the 70 crew members on board died, the news report said. The submarine, which is believed to have belonged to the East China Fleet, was towed to port, possibly in Lushan, just south of Dalian. U.S. military analysts said the officers and sailors of 361 remembered their sacred duty entrusted by the party and the people, said former President Jiang Zemin in an announcement. Announcement po hindi announcement. Medyo sa bagay.
normal magkamali sa tao. About the accident, Jiang is chairman of the Central Military Commission which controls the military. They died on duty, sacrificed themselves for the country, and they are great losses to the people. Navy. Punta naman po tayo dito, mga kaistorya. Ha? Napakaganda po ng mga sinabing ito ni Secretary Gibo Teodoro tungkol sa pambubuli po ng China. Ano ba ito? Basahin muna natin, mga kaistorya. China is behaving like a schoolyard bully toward smaller countries. Ang kaya lang naman talaga, mga kaistoryang sikuhin ni China, buli-bulihin ni China. Yung maliliit na bansa na kagaya po natin. I cannot think of any clearer case of bullying than this, said Philippine Secretary of National Defense Gilberto Teodoro Jr. It's not a question of stealing your lunch money, but it's really a question of stealing your lunch bag. Alam nyo, ninanakawan talaga tayo ni China. Literal, ninanakawan po nila tayo. Lampasan natin to kasi medyo kwento yan eh. Baka mainit po kayo. Ang sabi po dito, ito, we're fighting for our fisher folk. We're fighting for our resources. Ipinaglalaban talaga ng gobyerno natin. Ang mga mangingisda. Yung pinagkukunan po natin ng ating ikinabubuhay. Yung West Philippines pinagkukunan ng kabuhayan ng mga mangingisda. Ipinaglalaban ng gobyerno. We are fighting for our integrity as an archipelagic state. Our existence as the Republic of the Philippines is vital to this fight, Teodoro said. Kaya ko po nasasabi sa inyo, mga kaistorya, na tama yung mga naging explanation ko sa inyo sa mga nakaraan tungkol dito sa West Philippines, just in case na makontrol ito ng China. Kasi po, yung mga sinabi ko ay kinongclude po ni Secretary Gibo Teodoro. Ito pa ang sabi po niya, if we don't stop, China is going to creep into what is within our sovereign jurisdiction. Anong ibig sabihin nun? Inuunti-unti kasi ni China, kamkamin po, mga kaistorya, yung teritoryo natin, yung easy po natin. Sabi ko nga sa inyo, hindi pa kontento si China dun sa mga nakamkam nila. Uunti-unti nila, uubusin nila yan. At ito nga, sabi ko nga, once na naubos nila yan, baka ang isunod na po nila mainland ng Pilipinas. Yan sabi po ni Secretary Gibo Teodoro, unti-unti, kinakamkam ni China. Totoo po yun eh. Nangyayari yun. Kitang-kita natin na ganun nga ang ginagawa ni China, our sovereign rights and within our territory. He said, adding that Beijing won't stop until it controls the whole South China Sea. Yun nga po talaga ang gustong makontrol ni China. Ang saklap nun, paano na? Kung makontrol po yan ni China, yung buong South China Sea, eto po yan, mga kaistorya. Punta po tayo dito. What's at stake? In his first sit-down TV interview with an international news outlet since he took the position in June, Teodoro was keen to stress whatever happens in the South China Sea impacts the globe. Totoo yun. Once na-control ni China ang buong South China Sea, apektado ang buong mundo. Papaano? Crucially, the waterway is vital to international trade with trillions of dollars in global shipping passing through it each year. It also home to vast fertile fishing grounds upon which many lives and livelihoods depend, and beneath the wave lie huge reserves of natural gas and oil that competing claimants are vying for. Ito na lang. Pag na po tayo dito sa huge reserves of natural gas and oil, kasi alam na natin yan, talagang meron yan, at isa yan sa dahilan kung bakit yan pinag-aagawan ng maraming bansa. Ito na lang. Waterway is vital to international trade with trillions of dollars in global shipping passing through it each year. Trade route po yan, mga kaistorya. Halos lahat ng mga barkong pangkalakal po ng mga bansa sa buong mundo dumadaan dyan. Anong ibig sabihin nun, mga kaistorya? Maiintindihan natin yan pag binasa po natin ito ng tuloy-tuloy. With nations already suffering from inflation brought about by Russia's war in Ukraine. Malaki po kasi ang naging dahilan ng inflation. Isa yan sa dahilan, yung pagtaas ng mga bilihin, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Kaya yung mga antay dyan, yung mga kurimaw, nakakabuisit kasi pinagdidiin nila, akala mo dito lang sa Pilipinas nagtaasan ang bilihin binubulang mga Pilipino. There are concerns that any slowdown in travel and transporting of goods in the South China Sea would result in significant impact to the global economy. Once na control
ni China ang buong South China Sea, anong mangyayari dyan? Hihigpitan nila yan. Yung trade route ng mga barkong pangkalakal, hihigpitan nila yan. Magkakaroon ng slowdown o pagbagal, mga kaistorya, sa kanilang pag-travel. Ibig sabihin, ang ano nun mga kaistorya, ang impact nun, magkakaroon ng delay sa supply. Magsisitaasan ang presyo ng mga bilhin. Lahat yan, bilihin at serbisyo, magsisitaasan po yan. Masasapanganib din po yung food security, lalo na pinagkukunan po mga kaistorya ng kabuhayan ng libu-libong mamamayan, hindi lang mga Pilipino, kundi maging ibang mga nationals, yang South China Sea. It will choke one of the most vital supply chain waterways in the whole world. Ayan na po, choke. Anong ibig sabihin nun? Ay mababarahan. Magkakaroon po mga kaistorya ng harang. Sinong haharang? Ang China. It will choke international trade and it will subject the world economy, particularly in supply chains, to the whim, Chidoro said, adding that if this were to happen, the whole world will react. React talaga ang buong mundo. Buong mundo. Dahil may bilyon-bilyong mamamayan sa buong mundo. Posibleng magutom. At apektado nung pagtaas ng presyo ng bilhin. Ang laki na nga ng inflation ngayon, taas-taas na dahil sa Ukraine at Russia war. Tapos mangyayari pa ito. Lalo pong yan siguro ang hindi alam ni Senador na kababayan, mga kaistorya. Sinabi ko na rin yan nung nakaraan. Ayan, kinukonclude po ni Secretary Gibo Teodoro. So, meaning tama talaga yung explanation po natin. The Defense Secretary warned that smaller nations, including regional partners, rely on international law for their survival. Though they need China, they need Russia, they see that they too may become a victim of bullying if China, close of the South. China, posibleng gawin yan, isara ni China ang South China Sea once na control niyan. Perhaps the next target may be the Strait of Malacca, then the Indian Ocean. Chidoro said, yan yung sinasabi ko sa inyo, mga kaistorya, na malawak ang target ni China. Hindi lang po South China Sea. Ang sinasabi dito ni Secretary Gibo Chidoro, Indo-Pacific region ako ang tingin ko hindi lang Indo-Pacific region Gusto nilang makontrol nila at magkaroon po sila mga kaistorya ng ng impluensya na kung saan magkakaroon sila ng malaking role sa pagkontrol, hindi lang trade, mga kaistorya, kundi military. Sa buong mundo, bakit? Hindi lang South China, hindi lang Indo-Pacific region ang may presensya sila. Lumabas na sila sa Pacifico. May security pack na po sila sa Solomon Islands. Yes, totoo yan, mga kaistorya. Naniniwala na kayo. Si Secretary Gibo na po mismo ang nag-confirm doon sa mga ipinapaliwanag ko sa inyo. Mabanggit ko ulit mga kaistorya, yung post dati ni Senador na kababayang Robin Padilla. Sabi niya, na baka kayang inaasahan mo magtatanggol sa'yo, iiwan ka. Di ba yung diniscuss ko sa isang, ang tinutukoy niya doon, malamang Amerika ito na po. Ito na mga kaistorya. Punta tayo dito. US to invoke defense pact in attack on Philippines. Yan yung sinabi ko dati, na inulit po, na-reiterate po ng Amerika yung Mutual Defense Treaty natin. Mas pinagtibay pa ulit nila kung sakaling atakihin ni China ang alinman, halimbawa PCG man o ang atin mang Navy dyan sa West Philippines, may invoke matitrigger yung Mutual Defense Treaty at nakahanda ang Amerika na sakluluhan ang Pilipinas. Dati kasi binanggit po ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. noon na yung MDT ng Pilipinas at ng Amerika, bago tayo sakluluhan ng Amerika, magdedebate muna sila sa Congress. Ngayon iba, nauna po na pinag-usapan nila sa Congress yung pagsaklulo nila sa Pilipinas just in case na magkaroon ng pag-atake, arm attack from China. Ganyan po ngayon. Ang bilis. Sa administrasyon lang yan, ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. nangyari. Basahin po natin. Palakihin ko ulit, mga kaistorya. Pakishare at pakilike ang magandang balita po na ito. The US will surely invoke its Mutual Defense Treaty with the Philippines if an armed attack against the country's assets, including those of the Philippine Coast Guard, is committed in the South China Sea, a US official told a congressional hearing in Washington early Friday. Nabasa niyo to? Congressional hearing
Nauna na mismo yung hearing sa Congress. Sa Congress mismo ang may sabi. Lindsey Ford, Deputy Assistant Secretary of the U.S. Defense Department, gave this assurance before the U.S. House of Representatives, which tackled China's continued aggression in the waters, including laser pointing and water cannon attacks against Philippine personnel. The Defense Department has been incredibly clear when it comes to our treaty commitments to the Philippines. Ford told Representative Yang Kim of California, who also heads the subcommittee on Indo-Pacific of the House Committee on Foreign Affairs. Tindi, no? We have said repeatedly and will continue to say that we stand by those commitments. Ford said as Kim raised criticism of the U.S. commitment to the Philippines. Is the U.S. prepared to back up its mutual defense treaty with military force? And what message would it send to other countries in the region if the U.S. doesn't respond forcefully enough to an event that triggers that treaty? The U.S. lawmaker asked. In response, Ford noted that credibility of Washington military partnership with Manila, which he described as a bedrock part of the U.S. security in the Indo-Pacific and globally. Sabi ko nga sa inyo, mga kaistorya, yun pong foreign policy ngayon ni PBB. Yan, kaganyang EDCA. Hindi lang po pang Indo-Pacific yan. Pang buong mundong peace and security po yan. Sinabi ko nga rin sa inyo, mga kaistorya, na ang Pilipinas kako ngayon, apple of the eye ni Amerika, sinusuyo ngayon ni Amerika dahil po napakahalaga po ng role ngayon ng Pilipinas para mapanatili po ang kapayapaan at seguridad hindi lang po sa South China Sea, hindi lang po sa Indo-Pacific region, kundi sa buong mundo. Aside from securing the U.S. military foothold in the Philippines through the 9th Enhanced Defense Cooperation Agreement, sites across the country, Ford said Washington is also helping an American company operating in Subic and operating a shipyard. It is a critical strategic infrastructure. Totoo rin yun dahil nandun din po sa 2+2 Ministerial Dialogue, yun pong mga ganyan mga kaistorya. Nandun po yun, nakatitik yun, nakasulat yun. Ilang beses ko na po yung tinalakay. Ito pang isang balita. Para dapat dalawang referensya na ang ipakita ko sa inyo para mas maniwala kay US Congress told Washington ready to back up Philippines if South China Sea row escalates. Washington officials have told their lawmakers that the US is prepared to back the Philippines in case of escalation of tension in the South China Sea as they tackled China continued aggression in the waters, including laser pointing and water cannon attack against Philippines personnel, so on and so forth. Naniwala na kayo? Mga ka-istorya, sabi ko sa inyo ito, pinakita ko ito sa inyo para mawala ang alinlangan at agam-agam ng taong bayan. Lalo na may mga mouthpieces po si China na nagsasalita on behalf of China, pinapupugi po si China. Ito, masabi ko lang sa inyo. Alam niyo ba, mula nang nag-focus ako sa pagbabalita ng tungkol po sa mga ginagawang kawalang-hiyan sa atin ng China, sa mga kabulastugan ng China, nagsisilitawan ang mga pro-China. Mga kaistorya, meron po talagang mga Pilipino na pro-China nagko-comment, nagagalit, pinagtatanggol si China. Kaya mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo dahil meron po talagang mga modern makapili na ang tingin po sa China kulang na lang sambahin po nila. Gusto yata nila isubo ang bansa natin sa bunganga ng China. Gusto yata nila mga kaistorya na pamunuan ng komunistang gobyerno ang Pilipinas. Hindi ba nila naiisip? Ayaw yata nila ng demokrasya. Ibang klase. Paki-share po mga kaistorya. Paki-like. Sama-sama po tayong ihatid sa mga kababayan po natin sa buong mundo ang totoo at tamang balita. Sama-sama po tayo ipagtanggol ang bansa natin. Nakakalungkot yung mga pro-China dyan. Nakapaw. Sa susunod na eleksyon, maging matalino na po kayo. Yung atin pong mga elected official na nakikita ninyo mga kaistorya na kumikiling sa China, nako, mag-isip na kayo. Huwag papugian. Ang tingnan po ninyo mga kaistorya, yung totoong kanyang sinseridad para sa bansa po natin. Kung sa unang pagkakataon, nadaya, naloko, nagkamali tayo, normal yon, okay lang yon. May tatama mo pa yan sa susunod na pagkakataon. Pero pag sa susunod na pagkakataon, yung katangahan, gamitin ko na po yung salitang katangahan, yung katangahan sa nakaraan, ginawa mo pa ulit. Grabe na yan. Ikaw nang masisisi niyan. Sadya na yan. Hindi na po yan pagkakamali. Di ba?
mga kaistorya. Shout out po sa mga solid po nating kaistorya sa buong mundo. Mabuhay po kayo. Ano ho, mga kaistorya. Muli, ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas. Pagpalain po kayong lahat, mga solid po nating kaistorya sa buong mundo.